Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom ka talagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao. Madayaw ug may buntag dakbayan sa Davao, Mayo 15 adlong Biyernes. Live daw sab kita via Facebook page sa Madayaw Davao. Ug syempre, pagkalami bumata sa buntag, kauban na naman nato ang mga moanyag. Sirlin ug si Hana, di ba? May buntag. Mayong buntag, Rial. And of course, mayong buntag sa atuang pag-asa ng Davao 2026. Sirlin Priscilas Cabanit. Sirlin, welcome back to Madayaw Davao. Parang first time pa din. Maayong buntag Real, maayong buntag Mutya, Hana, and maayong buntag sa ato ang suki nga ating paminaw ug itanaw sa ato ang segment karon which is ang Madayaw Davao. Kumusta ang mga buhay-buhay na to after ato? Pila na ba? Month na ba? Sobra na sir. So, easy na kayo, nabakit na ba? Sobra ka busy sir sa mga personal things, sa academics, especially sa mga responsibility as part of Mutya ng Davao. Old mentors yan na kayo. Of course. Grabe naman Grabe sa ka hold sa mga multitasking. time management sir no. Pero yes, proud kay kuning mo no, makita nato pirmi ang atong mga mutya sa ilang official Facebook page Real no, na sila activities perminti. So padayon lang Sirlin. And of course, makita-kita puta sa imuhang court diri sa Madayaw Davao. Pohon. Pohon. Og Davaoenyos, ubay-ubay atong tukion karong buntaga, busa di na nato padagayon pa para sa Ronda Balita. Nagpaabot og hinabang ang lokal nga panggamhanan alang sa mga residente nga naapektuhan sa sunog. Dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon.
Tungod sa dakong sunog nga nahitabo milabayng Biyernes, Mayo 8 sa Barangay 23C, dayong nagpaabot og paunang hinabang ang lokal nga panggamhanan alang sa mga residente nga subling na apektuhan niini. Sa kasamtangan, temporaryo unang nagpuyo sa Barangay 23C Covered Court ug Zonta Elementary School Gym ang mga residenteng apektado sa sunog. Sa inisyal nga datos sa City Social Welfare and Development Office, anaa sa 457 ka pamilya ang apektado. 225 ka mga panimalay ang totally damaged. Napulo ang partially damaged ug 12 ang mga borders. Sumala pa ni Ray Tayag, CSWDO District Overseer sa Poblacion B, nga una nang nagpadala og food assistance ang CSWDO pinaagi sa emergency mobile kitchen ug mga modular tents aron mamahimong tulugan sa mga residente. Gilaumang makadawat sab ang mga biktima og financial assistance. Ang City Government Davao no nakakuha na po ta og modular tent dito sa evacuation sa Sunta no. Then natin mga mobile kitchen no nagahatag og mga pagkaon sila every breakfast, lunch o dinner no. Napo na to ang mga partner ng mga agency o mga government agency nagahatag po og mga pagkaon. Gipadala sab sa buhatan ng ilang child-friendly care space vehicle sa Zonta Elementary School aron maatiman ang mga batang naapektuhan sa sunog. Din gihatagan ng mga kabataan og psychosocial activities aron maibsan ang trauma ug mapaligon ang ilang emosyonal nga kahimtang. Samtang bisan pa man nga naugaw tanan og walay nabilin sa iyang panimalay, mapasalamaton gihapon si Miss Basadam nga luwas sila sa iyang pamilya. Sumala pa niini nga wala gyud sila nasalbar bisan unsang gamit. Apan dako ang pasalamat niini sa tanang nagpaabot kanila og klase-klaseng tabang, ilabi na sa LGU nga wala gayud sila gipasagdan. Nahatagan mi gahapon kanang mga gamit kaldero, kalaha, mga pagkaon, diri pasulong sila. Na nakadawat mi sige makakuha mi. Diatiman mi naay pagkaon, mga gamit. Pasalamat na kaayo, ma'am. Gawa sa CSWDO, anaa sa City Health Office o guban pang ahensya sa gobyerno nga padayon sab nga nagahatag og serbisyo alang kanila. Gibana-bana ang anaa sa sobra 44.9 million pesos ang danyos sa nahitabong sunog sa Barangay 23C. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Nagpadala na sab og 600 ka mga food packs ang City Social Welfare and Development Office alang sa mga residente nga nasunugan sa Barangay 23C. Ang maong food packs adunay sulod nga bugas, dilata, mga hygiene kits ug uban pa. Sumala pa ni Ray Tayag, District Overseer sa Poblacion B. Aduna na sab mga grupo ug individual nga nagpadala sab og tabang sama sa bugas ug mga sanina sa mga residente. Diindungan na sab nila kini nga gipanghatag. Ang sulod sa to ang food packs na 5 ka kilong bugas, 7 ka dilata, asukar, kape, tuyo ug kape. Napoy mga nag-donate, mga vloggers no. Wapo nilang stock dire no, 5 kilos na bugas. Nagdungag padala sab ang City Mayor's Office og sobra 300 ka mga grocery packs, din gipangapod-apod sab kini alang kanila. Samtang padayon pa karon ang validation nga ginabuhat sa buhatan. Din sa ilang inisyal nga datos, nakatala na og 237 ka mga house owners ang apektado, 30 ka mga renters, 12 ka mga boarders ug 187 ka mga sharer. Samtang dungag pa ni Tayag, ila na karong ginapaspasan ang validation aron maproseso dayon ang financial nga tabang alang sa mga residente. Ongoing na itong pag-process sa financial assistance, hapit na po mahuman na to ang mga documents no, para makadawat sila financial assistance. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Ordinansa kalabot sa pagpatuman sa limpyo ug modernong transportasyon sa syudad giaprobahan na sa konseho. Alang sa dugang detalya atong sayron sa special report ni Simon Abarsolo. Gipailawon pa sa 21st Davao City Council ang suporta sa mas limpyo ug modernong transportasyon. Human nilang aprobahan ang Davao City Electric Vehicle Ordinance of 2026. Tumong sa ordinansa ang paghatag og insentibo dili lang sa mga manufacturers sa electric vehicles, kundi usab sa mga dealers, charging station operators, battery recycling facilities, spare parts suppliers ug mga operators sa pampublikong sakyanan nga nagamit og electric vehicles. Just like to make clear also that this ordinance that we approved today, second final reading, the EV ordinance, Davao City, is purposely crafted para makatabang ta sa mga players na wala ma-appeal sa EV law.
So, ang naalam mo sa ibidalo are the manufacturers who are entitled to incentive. Wala dito ang mga dealers, wala dito ang mga charging station operators, recyclers, and part suppliers. So what we did in this ordinance, we include them para ma-appeal sila dito sa mga incentives na ginahatag sa city. But of course, with this ordinance, kaya-appeal paghihapon nato ang mga manufacturers. Lakip sa mga insentibo ang tax holidays nga mahimong moabot hangtod unong katuig o exemption sa ubang local fees sama sa mayor's permit o business licenses gawas sa government permit o services fees. Ang domestic-oriented manufacturers kinahanglan adunay 100 million nga paid-up capital samtang 200 million na alang sa export-oriented manufacturers. Dugang panini makabenepisyo sa mga EV users pinaagi sa libre nga parking sulod sa unang 3 ka oras sa mga city government managed parking areas sulod sa napulo ka tuig. Giawhag usab ang mga malls ug pribadong establishmento nga maghatag og libreng parking alang sa mga EV users. Magpa-renew o mag-rehistro og electric vehicles, sila 30% discount sa registration and then 15% pag hybrid. Ang ato yung sarili nato nga incentive yata nato sa mga users na sila free parking in all government designated and managed parking areas. Kanang ginapabayaran nato ang tag 2020, ginamanage sa city, free sila for the first 3 hours. Beyond 3 hours, pumayag sila. Nanong atong gihimong inana, aron di ko sa abuso, kay baso niya, ibili na pila ka adlaw diha, di ba? So, mawala pong revenue sa city. So, in order to protect the revenue of the city, yung maximum na itong 3 hours ng free sila. Gipaligon usab sa ordinansa ang proteksyon na batok illegal nga pag-deactivate sa EV units ug pagpanghilabot sa factory-installed anti-theft system ilabi na sa mga kaso nga konektado sa repostasyon sa paningil. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Amarsolo. Dabawenyos, nanginahanglan ba kautabang pinansyal para sa ospital? Tambal o burial assistance sa Davao City, ani ang linga para sa mahirap. Anda mo tabang sa mga nanginahang Dabawenyo. Kung gusto nimo paspas og sayon, pwede ka mag-apply online. Step 1, iandam ang mga dokumento. Siguradua nga klaro ang pag-scan. Step 2, i-message ang linga para sa mahirap official Facebook page aron ma-process daan ang imong request. Step 3, hulata ang proseso. Kasagaran mo kabatlag og 5 hangtod 10 minutos ang online transaksyon. Kung mas gusto nimo personal, pwede ka moadto sa ilang mga opisina diin ang main office sa linga para sa mahirap. Nahimutang sa ground floor Malasakit Center, SBMC Compound, JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Kung ikaw inpatient, abri ang mga opisina 24/7. Ug kung outpatient, abri Lunes hangtod Biyernes gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Aduna usab sila satellite offices sa Turil, Kalinan, Bunawan, Pakibato ug Barilog District nga abri Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ayaw kalimti ang musunod nga mga requirements sama sa valid ID sa pasyente o representative, barangay certificate o proof of residency, medical certificate o clinical summary, statement of account o final bill, reseta o treatment protocol o social case study report kung di kinahanglan. Para sa dugang pangutana, pwede ka mo tawag sa 0909-547-4763 o 0951-240-2080. O bisita ang Facebook page sa Linga para sa Mahirap. Dabawenyos, atangi sa pagbalik sa Madayao, Davao. Ancillary Services Unit milunsad og joint clearing operation sa mga palengke sa Davao City. City Agriculturist Office mipahigayon og tilapia production training sa Barangay Lizada, Turil. Paginhawaan drop-in center kon PDICC ilawom sa City Social Welfare and Development Office padayon sa pagpaabot sa ilang serbisyo alang sa nanginahanglan. Laing kasalan ng barangay na pud usab ang ipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Barangay Buhangin ning Dakbayan. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayao, Davao. Madayao, Madayao, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba
ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryong mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga aktibidad na ipahigayon subay sa pagselebrar sa National Heritage Month, atong sayron sa report ni Potpot Maranyon. Pinaagi sa koordinasyon sa Davao City Office for Culture and Arts, Museo Davaoenyo ug Film Development Council of the Philippines, andam na karon ang mga aktibidad alang sa pagsaulog sa National Heritage Month karong bulana. Tema karong tuiga, Roots and Horizon, Our Shared Heritage, Our Collective Future. Highlight sa selebrasyon ng exhibit nga Calle San Pedro nga pagahimuon karong Mayo 29 sa 5th floor sa National Museum of the Philippines, Davao. Magapasundayag ang mga karaang hulagway, artifacts ug mga obra nga nagsugilanon sa kaagi sa San Pedro ug Davao City Hall. It is a multifaceted exhibition that will focus on telling the story of the city's primary artery using archival photos, artifacts, and artwork. So it's not the entire San Pedro Street, just yung parang San Pedro Circle na so featuring the City Hall. Maghatag sabog heritage lecture si Architect Johnny Manuel Palma mahitungod sa Architecture of Democracy nga maghisgot sa talagsaong disenyo sa Davao City Hall. He will talk about the architecture of the City Hall of Davao. Kasi yung City Hall natin, it's actually considered a Davao type. Ginaya siya ng ibang
mga presidensya or ng city hall or municipal hall ng iba't ibang lugar. Magpahigayon usab og film forum ang DC Oka bahin sa classic film nga himala sa Cinematheque Center Davao. Din hisgutan sa forum ang folk religion ug mensahe sa pelikula kauban ang mga resource speaker. Human sa forum, adunay special black and white screening sa pelikula nga himala ni national artist Ishmael Birnal. Libre kini alang sa tanan nga gustong mutanaw apan first come first serve basis tungod sa limitado lamang ang mga lingkuranan. Folk religion that speaks about our film Himala. So it's about folk religion. So we invited Professor Aya from UP Mindanao to be our main speaker. And then we have two reactors coming from Ateneo Anthropology and Holy Cross of Davao for the Institute of Davao Studies. So black and white copy. So ito yung scanned version ng Himala. So if you're expecting the colored version, no, this is not yet. Makita niyo sa mga images na ginagamit namin are all in black and white. It's because we'll be screening the black and white copy here. So again, we're only given the chance to screen this once by ABS-CBN and by PFA. So I would like to invite everyone to grab this opportunity and chance to watch Himala once again here in Cinematheque. Dinhi sa dakbayan na lakip sa mga heritage site ang Davao City Hall nga gitukod ni adtong 1926 ug ang karaang Davao City International Airport nga gidisenyo sa National Artist for Architecture nga si Architect Leandro Locsin. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. City Veterinarian's Office padayon sa pagpadala og serbisyo ngadto sa mga lagyong barangay sa syudad. Sayron ta ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Padayon ang City Veterinarian's Office kon CVO sa pagpadala sa ilang serbisyo ngadto sa mga lagyong barangay pinaagi sa Veterinary Integrated Barangay Extension Service kon VIBES aron mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga mag-uuma. Matud pa ni Doktora Agnes Almores sa Animal Disease Prevention and Control Division sa CVO tumong sa programa nga madala mismo sa komunidad ang serbisyo ilabi na sa lugar nga lisod at tuon ug sa mga mag-uuma nga adunay binuhing hayop nga dili dali madala sa ilang buhatan. Program na working ang services from the office dinadala namin sa area so lalo na sa far-flung areas kasi especially so katong nag-activate ang mga large animals, mga campaign, di ba mo na mga panahon din sa ako ang offices for certain problems or whatever technical assistance. Lakip sa mga serbisyo nga gidala sa barangay, ang pregnancy diagnosis sa mga dagkong binuhing hayop, artificial insemination sa baka ug kabaw, deworming, consultation ug treatment sa livestock ug poultry, vitamin supplementation ug hormone synchronization sa mga baka. Sa first quarter karong tuiga, kapin kun kulang 5,000 ka mga hayop ang ilang na deworm, samtang kapin na 10,000 ang nakadawat og vitamin supplementation gikan sa ilang buhatan. Nagpahigayon sab ang CVO og artificial insemination sa 27 ka mga baka ug 17 ka mga kabaw. Samtang 9 ka mga dagkong hayop ang gi-undergo sa synchronization procedure. Nakapangapud-apud usab ang buhatan ug 19 ka mga baboy ug usa ka kabaw ngadto sa 15 ka mga mag-uuma gikan sa Baguio, Kalinan ug Turil District. Samtang gipahimangnuan usab ni Almores sa mga mag-uuma nga likayan ang pagbutang sa ilang mga binuhing hayop sa open field aron malikayan ang heat stroke. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Usa ka joint road clearing operation na ang gilunsad sa Ancillary Services Unit kun ASO o kaban pang ahensya sa gobyerno ngadto sa mga palengke sa syudad. Ang dugang detalye sa report ni Lawrence E. Gloria. Gilunsad sa Ancillary Services Unit kun ASU, inubanan sa City Transport and Traffic Management Office kun CTTMO, Public Safety and Security Office kun PSSO, ug Davao City Police Office ug ban pang ahensya ang usa ka joint road clearing operation sa mga pampublikong merkado sa Dakbayan, sama sa Bangkerohan, Agdaw ug Turil. Tumong sa mga operasyon nga pahimangnuan ang mga vendors nga dili okupahon ang mga dalan ug karsada isip pwesto sa ilang mga baligya. Para mag-clear ang road is para mag-ease ang traffic diya sa Tuan, diya sa Marfori, Bago, Drive o diya sa Ipichon na area tungod kay para maiwasan nato ang congestion sa mga sakyanan diya and maiwasan nato ang traffic o ang disgrasya
Kailangan may ng mga nalisan diya ng mga kuan. Senior citizen diya sa pizza may Marfori. Gipahimanduan usab sa mga opisina nga gitugutan lamang ang mga vendors nga mag-display sulod sa gitakdang linya ug dili molapas ngadto sa yellow box aron malikayan ang peligro ug pagsamot sa traffic. Sa pagkakaroon sa first nga day of the joint road clearing operations for month of May, nabawalan mo sana ito ang atong team sa pagkarga sa mga ilang baligya as much as possible. Pero dili lang, first day pa lang ni. Dapat ay sa first week, sa second week naman taron. Dapat ay mga joint road clearing operations third week of fourth week. So, daghan na siya. So, sa sunod gani, ay balik pa nila ang ilang mga paninda diya sa kalsada. Dili lang ang sinaputangan sa ilang paninda nga tungkol. Pati na yun ang ilang paninda. Padayon ang panawagan sa lokal nga panggamahanan alang sa kooperasyon sa publiko aron magpabiling limpyo, hapsay ug luwas ang mga dalan sa Davao City. Para sa Madiu Davao, ako si Lawrence Igloria. Isip pag sa ulog sa Farmers and Fisher Folks Month, mas gipaligon sa City Agriculture's Office Concagro ang kaybalo sa mga mag-uma ug mga residente sa Turil District pinaagi sa pagpahigayon og tilapia production training. Tumong sa maong pagbansay nga mapalambo ang produksyon sa tilapia ug mahatagan og dugang panginabuhian ang mga komunidad pinaagi sa aquaculture. Sa mga farmers na madri sa Turil District, daghang salamat kay nagpahigayon sila karon sa mga andam nga training pod sa ila og katong labaw na sa mga fisher folk sa Turil District ga-encourage pod mi nga moadto sila sa among office kung unsa man ilahang mga address. Gusto ba sila mo request o mga fingerlings? Atol sa training, gitudluan ang mga partisipante sa hustong pamaagi sa pag-atiman sa tilapia, pagpakaon, pagmintinar sa kalidad sa tubig, ug pagdumala sa fish pond aron masiguro ang maayong ani ug produksyon. Nagpasalamat usab ang mga residente sa maong inisyatiba tungod kay dako kining tabang aron makakaton sila og dugang mga pamaagi sa panginabuhi ug pagpalambo sa ilang kita. Ako gisag tabang sa ko, especially sa ako ang profession karon kay nagplano manggod ko og kining magbuhi og tilapia. Nagtudlo ko sa Bayabas Turil unya ako sa ka concern gyud kining pag set up sa fish pond kay wala kay koy knowledge ana. Nya diri na ko nabatsyagan nga na gyud ay proper nga proseso og kanang methods unsaon pagbuhat og fish pond unsay sakto nga sa fish pond dagway. Kabahin kini sa padayon nga programa sa Kagro aron suportahan ang lokal nga panginabuhian ug mapaligon ang sektor sa pangisdaan sa Dakbayan. Para sa Madiu Davao, ako si Lawrence Igloria. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa Dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa sibisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili marinyo ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidan tayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos.
Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian. Sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Madayaw, Madayaw, Davao. Laing kasalan ng barangay na usab ang gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa barangay Buhangin ning Dakbayan. Ania ang dugang detalye. Napuno sa gugma ug kalipay ang kasalan ng barangay nga gipahigayon sa barangay Buhangin ning Dakbayan. Diin 49 kamagtiayon ang opisyal na naghiusa sa kaminyoon. Mas nahimong espesyal ang maong seremonya. Human kini gipangunahan mismo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, inubanan sa ubang opisyal sa lokal nga panggamhanan o gigala sa mga gikasal. Kalipay nako ni nga mayor ninyo diri sa Davao. Ngano man kay inyong mga anak, mahimong mga lehitimong anak ninyo. Kunya ganahan ko magtanaw nga kibaw ang inyong mga anak nga ilang amahan o inahan ninyo. Dako kay nabutang na para sa mga bata yun. Kunya, kibaw po ko, makita nako, mabuo inyong pamilya. Pag buo inyong pamilya, buo itong mga komunidad, yung mga barangay, buo ang ato ang siyudad. Gawa sa kasanan, nakadawat usab og nagkadayang palipay ang mga bag-ong minyo sama sa grocery packs, cash assistance ug mga appliances isip dugang panabang sa ilang pagsugod sa bag-ong yugto sa kinabuhi isip pamilya. Nagpadayag usab og dakong pasalamat ang mga gipangkasal lakip na sila Jovan ug Rubian tungod sa higayon nga mahimong legal ug opisyal ang ilang dugay ng panag-uban. Una, kalipay jud og isa pod pasalamat. Pasalamat una sa Ginoo. Ikaduha sa tuang Talandong Mayor sa mga Duterte nga nagapadayon og serbisyo nga maayos buwan. Kalipay jud ang gibati sa mga taga Barangay Buhangin kay nahatagan mi ginganing higayon. Okay. Padayon nga gipakita sa lokal nga panggamhanan ang suporta sa pagpaligon sa pundasyon sa pamilya. Pinaagi sa mga programang naghatag og gigayon ug paglaom sa matag Dabawenyo. Para sa Madeo Davao, ako si Lawrence Igloria. Paghinawaan drop-in center kon PDICC ilalom sa City Social Welfare and Development Office padayon sa pagpaabot silang serbisyo alang sa mga nanginahanglan. Ang istorya atong tanawon. Sulod sa tulo ka dekada, nagpadayon nga nagahatag og serbisyo ang pagginawaan drop-in center kon PDICC sa mga batang giabandona ug mga homeless individual. Ug bisan pa man sa nagkadagang hagit sa katilingban, padayon nilang ginapakusgan ang paghatag og proteksyon, temporaryong puy-anan ug paglaom alang sa mga nanginahanglan. Ilawom ang PDICC sa pagdumala sa City Social Welfare and Development Office ug sulod sa 32 ka tuig, ubay-ubay na nga mga bata ug individual ang natabangan ug napabalik sa ilang pamilya. Si Pagginawaan is 32 years na no, siya ang una-una natong center diri sa Davao City. So kinag-cater nato diri is katong more on abandoned, neglect and then run away sa street. And then gatong mga family with children, homeless individuals, depende sa cases na sa kalsada, no. Apilsab sa ilang ginatabangan ang mga batang nabuwag sa ilang ginikanan, mga batang adunay ginikanan nga nabilanggo, mga mentally challenged nga walay nagatiman ug mga runaway gikan sa nagkadaiyang probinsya ug syudad. Dungag panigrado nga ilang prioridad nga mauli ang matag kliyente ngadto sa ilang pamilya o paryente. Bisan pa man usahay, adunay mga paryente nga mudumili sa pagdawat kanila. Padayon sab ang koordinasyon sa nagkalain-laing probinsya ug syudad alang sa reunification o pagbalik sa mga kliyente ngadto sa ilang pamilya. Tungod sa lig-on nga partnership sa mga ahensya ug LGU, malampusong nabalik sa ilang mga pamilya ang 66 ka mga kliyente ni adtong milabay tuig. Samtang ang uban gitugyan sa Regional Alternative Child Care Office Conraco. Aduna usab sila'y usa ka batang malampusong napaadap ug karon nagpuyo na kini sa laing nasod. Sa unang quarter ning tuiga, 27 ka mga individual ang ilang natabangan. Aduna sab 4 ka mga bata nga andam na alang sa foster family placement ug
adunay mga kliyente nga napabalik na gawas sa dakbayan. First quarter is na 27 sheltered na children sa drop-in. And then, kung makita nato no, karon diri sa Davao City, January to May, dili ka ayuta ning ana no kadaghan na mga bata sa kalsada na may pipila pero dili gyud siya ing ana kadagan at Apil sa serbisyo nga ilang ginahatag alang sa mga bata, ang medical ug dental. Aduna sab sila ginahatag nga mga aktibidad sama sa spiritual activity, aquatherapy, play and art therapy, movie session ug psychosocial service. Alang sa homeless individuals and families, ang pasilidad nagahatag og temporary shelter ug balik probinsya program sa pagkig-alayon sa DSWD. Sa kasamtangan adunay 15 ka mga bata ang anaa sulod sa pasilidad, din usa ka tuig ang pinakabata ug 15 anyos ang pinakahamtong. Gawas sa mga bata sa pasilidad, nagahatag sabog temporaryong puy-anan alang sa mga individual nga nanginahanglan gayud og tabang ang PDICC. Usa niini si Joel, dili niya tinuod nga pangalan, din kini rescue sa mga personahe sa PDICC kauban ang iyang duha ka anak. Gikan si Joel sa General Santos City ug nanimpalad kini nga mapadala ang iyang asawa sa balay tambalanan dinhi sa Dakbayan. Nangayo mi doon sa mga tao sa gawas sa among terminal sa bus ba, yung mga tao na nahimig ang kwarta para makasakay sa bus puntang Davao para ang asawa ma-iikwa sa mental maisulod. Mental din sa na ang sakit niya bipolar. Bali ang sakit niya matagal na yun. Bisan pa man sa kalisod nga ilang naagian, mapasalamaton gihapon si Joel nga sila natabangan sa pasilidad nga aduna sila'y luwas nga temporaryong panapuy-an sulod sa sobra usa ka bulan dinhi sa Dakbayan. Hospital na yun, social worker ba yun? Na dito may pinatulog. Maayos naman, mabait na mga tao dito, mga staff ni Ma'am Perla. Kain, yung tulog, ligo, yung anak kong bigay ng gatas. Nagkasalamat kay Ma'am Perla, yung mga staff niya, sa lahat, yung Ginoo, taas, at kay Mayor Basti. Minsan nga nakahaya eh, pero wala eh. May ikaw kasi kung bibig kasi kung 2 taon pa eh. Automatic ang tulong eh. Sa amin, malabo sa amin sa Jinsan. Gila umang makauli na sab si Joel kauban ang iyang duha ka anak sa musunod nga adlaw. Usa lamang si Joel ug mga bata sulod sa PDICC sa pahinumdom nga taliwala sa kalisod. Ang gugma, pag-atiman ug malasakit sa komunidad nagpabilin. Usa ka pasilidad nga padayon nga magpaabot sa ilang tabang og serbisyo ug magpabilin nga kahayag alang sa mga labing nanginahanglan. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Dabawenyos, alang karong summer, adunay mga nagkadaiyang mga sporting activities, trainings, and events ang ginahanyag karon sa lokal nga panggamhanan alang sa mga kabataang Dabawenyo. Tara, atong sutaon kung unsa ang judo sports pinaagi ni Simon Abarsolo. Sugod pa niadtong 2020 isip usa ka pamaagi sa online fitness initiative atol sa pandemya. Ang Aktibo Dabawenyo program padayon nga mitubo og nahimong usa community-based sports development program sa Dakbayan sa Davao. Usa sa mga kasamtangang kalihukan mao ang judo clinic nga nagsugod niadtong Abril 9 ug Bulungtad hangtod Mayo 28 ning tuig 2026. Ginahimo kini matag Martes ug Huwebes alas 9 sa buntag hangtod alas 11:30 sa buntag sa Barangay Mental Gym sa Pakigtambayayong sa Southern Mindanao Judo Association. So karon first nga mo ginatudlo sa clinic sa mga bata, first jud is yung yukimi, yung falling nila. So mo sa judo, usually yung talaga ang first na tinuturo sa mga bata, yung mga break fall, side fall, front fall, for safety nila sa mga bata. So after that, pag makuha na nila yung lahat ng ruling, yung mga side fall, at saka na yung technique, to follow na yung technique. Judo is more on throwing and then go to the ground.
So walang kicking ang judo, wala ding punching ang judo. More on takedown. That's the beauty of judo. Sa paglabay sa panahon na maski pakusog sa programa ang paghatag og oportunidad sa kapatanunan, pinaagi sa Grassroots Sports Clinic, labi na alang sa mga out-of-school youth at mas daghang kapatanon ang maengganyo sa pag-apil sa sports ug mapalambo ang ilang mga talento. Okay, since day one, now I think 7 session na yata kami. So nag-improve na yung mga bata. So nandun na kami sa, natapos na nila ng mga basic, yung mga rolling, falling, side fall. And right now, technique na sila. So mayroon na silang 2 techniques nga gina-practice, like Ogushi, yung hip throw, at saka Shunagi. So may 2 technique pa sila ngayon. Karong tuiga padayon ang pagduso sa aktibo Dabawenyo, pinaagi sa Summer Sports Clinic, nagihimo uban sa mga nagkariyang sports association ug mga barangay aron maabot ang mga kabataan gikan sa lain-laing sektor sa komunidad. At first, na-force ko sa akong parents because kaning sa house manggod, I don't really do anything much, like always on cellphone or chores. And then, naman akong sister na pag-join og judo along with my cousin. So, instead na mag-focus ko sa akong phone is nag-join ko sa judo. So, na ako'y mabuhat instead na mag-focus lang permanente sa phone. Dugang paniinigi padayon usab sa programa ang School for Sports program uban sa mga pampublikong eskwelahan aron mailhan ug mahasa ang mga posibleng atleta nga mahimong representante sa Davao City sa lokal, national ug mga international nga magkompetisyon. Before, first, sa mga kids, yung mga parents na sinasabihan ko. So, if your kids continue in this opportunity, because some of the colleges ngayon, mga university, they're getting varsity. So, in behalf of Southern Mindanao Judo Association, magpasalamat mi sa City Sports for this opportunity, this clinic nga gihatag nila, because this is our first time nga naka-appeal mi sa programa sa Aktibo Dabawenyo. At first, nervous ko kay dili pa ko hawod that much and dagan pa kay kog need to learn and usay pod maulaw ko magkamali kay gusto ko ma-perfect na ko diretso pero mali pod good jud kay need ba na mag-agi sa process sa training. And then so far karon murag nahawod naman ko noon, naka-learn na and murag kaya na. To the parents also, I will encourage them to bring your kids in the sports because this sports is not common to them because yung alam nila is karate lang, ganyan. But judo is totally, it's not common. So try this sports. To everyone nga nalang sa house, gastay lang sa house, you should try pursuing sa mga sports or other activity outside other than inside lang. So ma-build inyong body, inyong cardio, inyong stamina na dili lang kaayo puro lang phone, puro lang Roblox ana. So I wish na instead na nakasambay lang sa house is more on maging active ta para maging healthy atong body pod. Pinaagi sa Aktibo Dabawenyo, mas daghang kabatanunan ang gihatagan. Di lamang og higayon nga mahimo aktibo sa sports kundi usab og inspirasyon aron mahimong disiplinado, himsog og responsableng mga Dabawenyo. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Dabawenyos, atong saksihan ang istorya sa usa ka inahan and one of the first batch sa EBSO Scholarship Law School, usa ka public servant ug karon giila na isip bag-ong Sinag ng Davao 2026. Kung kinsa siya atong sayron, pinaagi sa exclusive interview ni Simon Abarsolo. To award Sinag ng Davao, we have Ms. Nikki Buenafe, Mr. John Curtis. I don't beg, I bless her, big energy, low effort, look at me, that's pressure, I don't chase, I get her, I don't beg, I bless her. Mabuhay ug madayaw, ako si Christine Joy Bermudo, ang inyong Sinag ng Davao 2026. Actually, daghan kay kong na-discover jud sa akong self, no, after actually during pa lang sa pageant, pero mas nag-develop jud siya after the pageant. Kaya during the pageant, mas na-understand na ko what it truly means to serve. Kanang ginasulti na mo
all the time nga nung minig-appeal, to serve, to inspire Dabawenyas, ana. So, katong na-crown ako as Sinag ng Davao, actually, naga-sink in na siya little by little, kay marag, after ato, kana na feel na gyud nimo nga ang ano jud ay ang title, it comes with responsibility. So after atong na crown ni, nagsabak na yun mi sa mga duties na mo. So dili gyud siya pareha sa uban pageants na after nimo makoronahan, magkita mo usab pag turnover na. Kato kay after a week pa lang or wala pa yung less than a week pa lang na narabaho dayon mi niya. Karon na pud may mga plano pa sa umaabot during sa mo ang 1 year na reign, daghan pa mig gusto buhaton. So kana siya makabag-o jud siya sa imuhang kinabuhi. Actually, wala kayo difference katong Christine before naging Sinag ng Davao, kay even before magod passionate jud ko about public service. That's why katong nakapasa ko sa bar, jud ko, go into government jud ko. Na kay, even though ang uban wala kabalo na scholar ko sa EBSU, sa City Government of Davao. So kana akong isa ka motivation jud nga nang gusto ko mag public service, kay ako kayog natabang ang city para sa kuha. So dili ko maabot ani karon kung dili tungod sa city, and wala ko nila gi-require na mag-serve sa government, walay contract or anything. Marag bahala mi kung asa mi gusto, kung asa na mo gusto mag-adto, mag-apply. Pero para sa kuha, kay gusto jud na ko ihatag ang akong serbisyo diri sa Davao, kay dako kay akong utang na loob. So it's time to give back yun. So even before mga glitz and glamour, public servant na jud ko. Actually, bata ako, nakapil ako pageant, kaya akong mama, ma-inspire siya, kaya ginaingnan siya na, ay, pa-join imuhang anak. So, akong mama po, kaya ginapa-apply ko niya. So, actually, at first, dili jud ako ang kanang, dili man jud ko gusto na kanang, ay, kay maulawon man ko. So, very shy ko, so maulaw ko, dili ko gusto. Pero kay since ginapa-apply ko sa akong mama, gusto na ko siya ma-proud, kaya naagit siya all the time, mag-support siya sa kuha. So, malipay po siya. So bata pa lang ko nag-appeal na ko, pero dili po ako maingon nga bread and butter na ko siya, kay sa school lang man po ko nag-appeal. Tapos katong after na sa school, first na ko naka-appeal kay sa Miss Oraderm. So after katong murugya ng barangay 5-A. So napo ko yung exam na na-appealan. So nag-stop lang po kay nag-law school naman ko. So nag-focus ko sa law school kay gusto na ko i-prove po nga deserving ko masulod as scholar sa government. So mo to gi-focus jud na ko siya. Actually, para sa ko, it's really a good thing. Kay nagaingon ta na we want to inspire the young Dabawenyas. Pero I'm very proud, I'm very happy na the first person that I can inspire is my daughter, Jud. So, actually, ma-happy ko kay naaman siya, makakita siya what I'm doing. So, makita niya na busy ka, mommy, but she understands. Kaya ginapasabot na ko sa iyahan na dili lang jud ang success is dili lang jud about sa imuhang self. Nga, it's about how you can inspire, how you can make a positive impact sa imong community. So, ginaingon ako na part sa akong advocacy, pero nag-start na yun siya sa balay pa lang with my daughter, Jud. Actually, the first time, this is my second time mag-joining. Kaya the first time, ang akong handler ang nag-inspire sa kuha na. Dugay na, katong nag-law school pa ko, nag-mention na gina siya na mag-join kang mutya ng Davao Teen. Pero at that time, actually, kanang marag doubtful magud kay ko sa akong self nga dili naman siguro na ako di na ako bagay diri oy ana. So katong nasulod ko sa top 15 during that time, nakita na ako actually during the pageant, nakita na ako ang impact sa mutya ng Davao. Nakita na ako unsa ang mga benefits nga privileges na nakuha sa katong kung masulod kag top 5 nga maka-serve gyud ka, kay tagaan jud kag opportunities na mag-connect sa other organizations, makatrabaho jud ka. So di lang ikaw kay naadjay backup sa city government. So katong the second time, ako na jud ang gusto na mag-appeal. So mo to naning kamot jud ko na i-prove na deserving gapon ko, kay daghan pud og kanang reservation sa akong mag-appeal. Kay of course inclusive naman ta karon. So married na ko, I have a child nga
ako po ang pinaka of age sa mua na time. So, eldest jud ko. So, mga bata pa kayo sila. So, of course, maano po ka ba na halo, uy, mga bata jud kayo sila. Deserving pa ba ko na ako diri? So, mo jud to ang biggest challenge po sa kuha na i-prove na deserve yun ako na masulod ko sa top 5. So, kana siya. Siguro the first one is ang closed door interview. Kaya mo ang pinakakapoy, pinaka-draining, pinakalisod po. Kay makita ni mo, hala, how jud kaayo sila tanan? Grabe, sa top 20. Kuya kayong communication skills. So, grabe ang pressure. So, kato pa jud kay morning pa lang, nanami round table na closed door interview pagkahapon, nag-ano pa mi, katong with audience na. So, draining, kapoy na kayo siya kay whole day. Kapon niya, palaban pa jud kayong everyone. So, kailangan maningkamot pa jud ko, na time. So, kato siya, grabe ang, jud, pressure sa mua. Pero still, nalingawan po ko. Kay, kanang na-close na po mi ato nga time sa mga girls. So, dili na siya marag. Although competition siya, pero it's about ourselves na ba na ipakita na mo na tanan mi deserving man. Pero saan na mo pag-prove sa tanan na naapa mi ikabuga after gyud sa pageant. So, the second one is of course ang amuang immersion na kay dili very unforgettable. So, other than kakapoy is very fulfilling siya. Nga magpasalamaton kay ko kay natagaan ni og chance na makita ang culture sa ata tribe ato na time. Kay duha gud to ka barangay among giadtuan. Sa morning lahi food, sa pagkahapon lahi. So gitudloan pa mi nila unsaon pagluto sa ilahang food, unsaon pagtugtog without instruments. Grabe ka ng lang kanang sa gani siya. Kahoy lang to. So, katong ginabuhat nila, gwapo kaayo ang sound. Katong gitry na mo, noisy lang siya. Ginausa man nila. So, gitudloan jud mi nila, pati magsayaw. Kaya pagkahapon pa ato kay, nag-baking pa mi. Ang ganahan kay ko atong itong mga beadings. Kay, para sa kuha, nakaana jud ko nahala, dili din siya sa yun jud buhaton. In one day, pila lang ilahang mabuhat. So, di ba niya, baraton pa jud nato sa uban. So, kato siya na experience, makaingon jud ko nga, dapat ipakita nato sa tanan, di lang diri sa taga Davao, kung unsa jud ang kaya nato buhaton. Actually, nag-expect na ko na sinag ng Davao ko for some reason nga. Alam ko nga, kay para sa ko, naas naman good ni during sa kanitong sa Briza na event, kung dili daw kami ang makadaog. Nganong unsay reason nganong dili ako makadaog. So I remember jud nga akong gi-answer ato na kung naay mas deserving para sa crown, I would be very happy na i-support siya. So, katulad time katong na-announce ko sinag ng Davao, happy na kaayo ko. And I know, nakita na ko sila duha. Kung kinsa man kay Hana o kay Jowa ng Madaog, I know na kaya jud nila gampanan ang role as mutya ng Davao. For me, to be a sinag is to be a light to others man jud. So, para sa kuha, gusto na ako daghan kong ma-inspire. Although, makita nato sa tanan, sa very simple setting, like sa work setting, mga people nga, dili na ma-inspire sa ilahang trabaho, kay kapoy na. Gusto na ko ipakita nga, ang ilahang ginabuhat kay na mag-matter jud. So kung dili man para sa ilaha, para sa other people. So that's why kani pud among ginabuhat karon, ako'y full-time job. First of all, I'm a public servant. That's why para sa ako very important ang time. Pero naghatag jud ko og time para sa ako ang mga sa advocacy, sa akong mga duties as sinag ng Davao, kay dili lang ni siya para sa kuha. So dili na nako ipakita nga what you do man good kay naa-gi impact sa others, maskin pag sana siya kagamay. So as long as mapakita nato nga naga-help ta in our own way jud, I think ma-happy jud ang uban. So kana maka-show po, makahatag kag light sa ilahang life. So kana
excited na ako sa mga advocacy meeting, pero ang ginayon jud nako, ang title man ko sa akong advocacy kay Batang May Boses Program. So since lawyer ko, gusto na ko gamiton ang what I know, what I've learned, akong mga knowledge and skills para tudluan ang mga bata kung sa ang laws na in favor sa ilaha, kay para maka-learn sila, especially kanang mga pressing issues on bullying, child abuse, especially online exploitation, mga inana. So gusto na ko mag-conduct og legal literacy campaign sa schools o sa barangays kay para matudluan nato sila, kay kung kabalo sila mag-speak up, ma-break ang mga cycles of abuse and injustice. So dapat mag-start na sa children themselves, kay dili lang nato iasa sa ilahang guardians, kay kung sila wa sila kabalo, mas-silent lang sila, dili sila mag-speak up ba. So at least karang kung makabalo sila sa ilahang rights, then kaya nilang mag-ingon nga ay dili day ni siya dapat, ay dapat mas deserve na kog inani. So at least makatabang ko sa ilahay my own way. Yes, una sa tanan, gusto jud nako pasalamatan ang Team Stellar. Daghan kaayo mi sa amuang team, kay dili jud ko maabot diri kung dili tungod sa ilahang pagsuporta sa kuha. First of all kay Kuya Rodney o kay Kuya Lucky, sa amua tanan sa ilahang gipagwapa jud ko, giandam tanan akong mga sanina, akong wardrobe, para pag-abot na ako, relax na lang ko, isipon na lang jud nako kay what will I do during sa event. So daghan kayong salamat sa Team Stellar. And of course sa akong mga sponsors, thank you very much sa Lady Boss Aesthetics and Wellness Center, especially kay Ma'am Mikay Bayer jud, kay you may not know, siya ang nag-sponsor sa ako ang tourism video. So kung dili tungod sa iya na kasulod mi sa top 5 tourism video. So thank you so much, ma'am, sa pag-believe sa muang team, pag-believe sa kuha na makaya na ako ni buhaton. Thank you kayo sa inyong support. Thank you po sa Label Hair. Kay kung dili tungod sa ilaha, patay na ni akong buhok after atong 2 months or ila ka months nga preparation, sige kulot, sige straight. So ana. And very thankful ko sa kay Doc Chad Fabular sa Fabularize Smile of Fabularize Smile and Fine Dentistry, kay na ayos ako ang teeth ganun. Sa una manggod siya na siya 1 seat apart siya, so because of his help, so confident ako mag-smile. Thank you po sa kuang family, of course, sa Bermudo family, Gulchan family, grabe ka supportive, dili lang physical presence, sa online presence sa social media, sa inyong comments, grabe makapag-boost ang confidence. And sa you family, thank you so much po. Ug mo kato naglangkob sa Madayo Davao karong adlaw at ang kanunay ang mga balita ug impormasyon matag semana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayo Davao. Be updated sa tanang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayo Davao, ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Una kita matapos ato dayang pasalamatan ang atong bisita. Sunga balik si Sir Lin. Ug syempre, basig na kay mga pasalamatan ug invitation sa imong mga activity. Go Sir Lin. Yes sir, daghan kayong salamat first and foremost sa imuha og kay Atihana og sa tibuok parts sa Madayo Davao sa kani nga opportunity nga ma-share nato sa tibuok Davao City. Daghan kayong salamat sa Team Crown Chasers for this opportunity nga maging part sa Mutya ng Davao, and then naging part sa top 5 sa kuang team, family and friends. Thank you so much sa inyong suporta. And also giawhag na ko ang tibuok Davao City, tanang Davaoenos nga mutan-aw sa tuang Madayo Davao segment, kay daghan gid kitay maipakita og mga impormasyon nga kinahanglang mahibalan sa usa ka Davaoenyo. Ana, mga pasalamatan. Of course, pasalamatan ako akong sponsors, no? Lux Med Aesthetics and Wellness Clinic for my skin, Lux Beauty Bar Davao for my nails, and pasalamatan po na ako akong parents na nagatanaw perminti. Hello, ma, pa. And of course, imbitahan po tamo na magpaminaw sa Davao City Disaster Radio every 2nd and 4th Tuesday of the month na ako diha every 2 p.m. para sa Turismo Davaoenyo. Sir Lin, wala din mga pasalamatan, mga sponsors. Naapa sir. Nakalimutan. Nakalimutan natin. Thank you so much, NXT, Next Level Medical Aesthetics Davao, for my skin and for maintaining this kind of beauty. Charas.
To Dr. Roy Chavez, RC Dental Center, for this set of beautiful veneers. Sa ako ang manager, Mark Anthony Amolo, ug sa iyang partner nga si Ate Jean, sa akong makeup artist na makanunayon, Ate Carly and Kuya Jay. Thank you so much. Okay na? Yes, sir. Doc Roy, RC Dental dyan sa may Maa, Davao City, daghan kayong salamat. Okay na ba? Okay na tatanan? Okay. Davaoeños ayaw kalimti nga musunod kita sa tanang balaod o pulisiya sa atong panggamhanan. Timan kanunay nga basta Davaoeño, disiplinado! Hangtod sa sunod nga higayon, ako inyong mutya ng Davao 2024, Hannah Mage Peak Show. Ako sab si Sirlene Priscillas Cabanit, ang inyong pag-asa ng Davao 2026. O ako usap si Rial Soroche para sa Madayaw Davao! Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palambuon. sa kauswagan walay Davaoeño nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw,